lang ako. Oo, 'di ba? 'Yun na 'yon. O wala akong pakialam kung taga mga maka-Duterte kayo. O speaking of Duterte, ito na. Ang nakakalulang yaman ni Digong. Naku, magulat kayo. Magulat kayo sa yaman ni Digong. Ibubulgar natin ngayon. Alam ba ng taong bayan to? Si Digong walang negosyo bukod sa pagiging politisyan. Pero saan niya galing ang bilyon-bilyon niyang pera? Patay. 7 o 13 billion, I think. 7 to 13 billion ang narinig ko kanina. Ayan, paki-screenshot lang po ang sulat na aking nabasa according sa Philippine Star. Yan, Philippine Star. Ito. Nakalagay dito Philippine Star. Manila, Philippines, unfazed by threats of possible jail time. Possible jail time daw kay Digong. Ayun, yesterday, a list of properties of former President Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Diba? Ayun na. Philippine Star yan na, news. Philippine Star. Nakalagay dito. There are 3-page lists provided to the members of the Senate, and media show that majority of the real estates properties were in the names of Duterte's children, Sara, Sebastian, and Paulo. Patay. Yaman ito ng Duterte. Pakinggan ninyong mabuti. I hate drugs. Pero mahal ang drug lords. Mahal na mahal niya. Ito. A property. Ayan na, screenshot. A property in Davao City was put in trust for Veronica Abancena Duterte under the name of Silieto Abancena, Duterte's current partner. Veronica is their 11-year-old daughter. 11-year-old dati. 11-year-old. Ngayon, 2 properties in Dipolog City. Sinong nakakaalam sa Dipolog City? Dapitan City and Dipolog City is magkadikit yan. Kung saan nag-exile si Jose Rizal. 2 properties in Dipolog City were under the names of spouse Sebastian Discallar and Jesusima Duterte, while a property in Davao City is under the name of Veronica Advencina Duterte. Diba? Ang dami-dami niyang ang dami-daming ari-arian ni Duterte. Merong 2 property sa Dipolog City. Dipolog City is Zamboanga del Norte, lugar ng mga halosos yan. Lugar ng mga uy. Di ba? Lugar ng mga yebes. Lugar yan ng mga halosos. I think, halosos nga. Ninong ko pala yun. Sabi dito, 40 properties were covered by Transfer Certificate of Title or TCTs and located in Davao City 34, Davao del Norte 1, Dipolog 2, all in Mindanao and San Juan, Parañaque, Quezon City, and its city in Metro Manila. Naku po, napakadami. Basahin ko 40 properties ni Digong. Saan yun galing? 40 properties. Transfer na daw ito ng Certificate of Title. Una, 34 sa Davao del Norte, isa. Tapos, Dipolog, 2. Huwag niyong yugyugin kasi yung lamesa. Ayan. All Mindanao. All in Mindanao. And San Juan, Parañaque, Quezon City, at bawat isa, nasa Metro Manila. Ayan na. Pangalawa, this Lesio Duterte has a property in San Juan under the name of his son, Sebastian Simirman Duterte. Pagmamayari daw ito ni Baste. While 3 properties, 1 in Parañaque City, 2 in Davao, under the name of Manasis Carpio, husband of Duterte's daughter Sara. Diba? Ito ang sunod. There is another property in Quezon City under Sara's name. Naku po, ayan na Ayun. Nakalagay dito, 9 other known address. These are 382P Guevara Street, San Juan City, 93 Sapphire Street, Doña Luisa Matina, Davao, 115 Camagong Street, Monte Maria, Davao City,
267 Makiling Central Park, Bangkal, Davao City. 458 Taal Road, Central Park Subdivision, Bangkal, Davao City. 2 Atlantic Avenue, Icolan, Davao City. 10 Atlantic Avenue, Icolan, Phase 3, Davao City. 9 Atlantic Avenue, Icolan, Subdivision, Phase 3, Davao City, Del Sur, and 105 SM Village, Bangkal, Davao City. Dami no? Gulat kayo? Oh, 7 billion halaga yan lahat. And this developed Trillanes said, he will go to the Bank of the Philippines or BPI, Julia Vargas branch in Ortigas Center, Pasig City, at 11 a.m. today to wait for Duterte of his representative to fulfill his challenge for the mayor to open his bank account for public security. Nako, kaya pala, kung nakita nyo doon, halos hampasin ni Digong ng microphone si Trillanes kasi nabulgar. Diba? Nabulgar ang ari-arian. Nako. Tanong ko ngayon, mga kababayan. Tapos sabihin nakakulambo. Tapos sabihin kumakain sa gilid-gilid. Nako, mga kababayan. Mga loyalista. Ngayon alam nyo na, hindi ito binablog ng mga vlogger noon. Bakit? Takot silang ilabas na, which is totoo naman. Nabudol po kayo. Sir, nag-aksaya ka lang ng laway mo. Hindi ako nag-aaksaya. Kasi pag nalaman ng taong bayan to, no, sa 1,295 live viewers ko, malamang kakalat po ito. Ngayon, pag kumalat po ito, sino pang maniniwala sa kanila na mahirap lang po yan, nakakulambo, sa karinderya nga lang kumain, diba? Meron bang mahirap? Na nakarilo ng Richard Mille, Patek, Rolex? Meron bang mahirap na ganon? Meron, nagkaroon ng motor na pareho sa motor ni Congressman Abante? Diba? May naniwala kaya sa'yo? Meron, marami. Kaya nga umabot ako 102,000 subscribers eh. Diba? Ngayon, ginagawa lang po kayong uto-uto ni Digong. Diba? Meron bang lasal na utak bulinaw? Diba? Alam nyo, sa totoo lang kahit hindi ka sa lasal nag-aral, kung marunong kang mag-isip, kung marunong kang mag-analisa, hindi ka maluloko. Di ba? Kahit saan ka nag-aral, kahit sa public school ka lang, kahit hindi ka sa lasal, kahit sa UST ka, kahit pa sa UP ka, kahit saan kang school, kung marunong kang mag-analisa, hindi ka maluloko nila. Di ba? Lagi niyong pagkatandaan. Una kong tanong, saan galing ang bilyon-bilyong pera ni Digong na wala naman silang negosyo? Di ba? Saan nang galing ang bilyon-bilyong pera ni Digong na wala naman silang negosyo? Di ba?